Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today on Diary Entry number 1208, may you be blessed, O God, for everything you send me. Nothing under the sun happens without your will. I cannot penetrate your secrets with regard to myself, but I press my lips to the chalice you offer me. Pagpalain ka nawa, O Diyos, sa lahat ng iyong ipinadala sa akin. Walang anumang nangyayari sa mundong ibabaw ng taliwas sa iyong kalooban. Hindi ko mapasok ang iyong mga lihim tungkol sa aking sarili, ngunit idinidikit ko ang aking mga labi sa kalis na iyong iniaalok sa akin. Pagpalain ng Diyos, praise the Lord, Hallelujah, for all the things that had been, for all the things that are and will be. Lahat ng ito ay may dahilan, lahat ng ito ay para sa kabutihan ng ating kaluluwa. Ano man ang kahihinatnan, still ito ay para sa ating kabutihan. Lalo tigit sa mga pangyayari, mga pagkakataon na hindi ka nais-nais. Ano man ang mga resulta nito, ano man ang epekto nito. Praise the Lord, for these are all according to His will. Kung sa biglang tingin ay hindi mabuti, may itinatago itong biyaya, grasya. Kung tayo man ay nahihirapan, this is in accordance with His will. This would benefit the soul. Kung tayo man ay dumaraan sa maayos, mabuti, komportabling kalagayan, these are still in accordance with the will of God. Sa mga panahon na mabubuti ang ating nararanasan, sa panahon ng kasaganaan, ng mabuting kalusugan, ng kapayapaan, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat hindi magtatagal, magbabago na muli ang ating kalagayan. Mula sa kasaganaan, maaari tayong dumanas ng pagkasalat, pagkalugi, bankruptcy. Maaari tayong gutungin mula sa pagiging busog, maaari tayong dumanas ng kagutuman. Mula sa kapayapaan, maaari tayong dumaan sa digmaan. Katulad ng nangyayari sa marami sa ating mga kapatid sa buong mundo. Ating mga kapatid na mula sa mga komportabling sitwasyon sa kanilang buhay. Maaaring sa unay natutulog ng mahimbing, ngayon ay balisa. Walang kapayapaan. Lalo tigit ang mga kapatid natin na nasa mga war zones, na kahit sila ay nakastation sa pinakaligtas na lugar katulad ng ospital, they are still in danger. Sa sinabing ito ni Faustina, I cannot penetrate your secrets. No? Hindi natin makikita ang dahilan. Sapagkat ang makikita lang natin ay ang external o mga bagay na panlabas. Katulad ng kung paano magiging epekto nito sa atin, kung paano tayo nasasaktan, paano tayo naapektuhan. These are all externals. Subalit, anuman ang nasa likod ng mga pangyayari sa ating buhay, ang hirap tingnan. Hindi natin makita at mauunawaan sapagkat kulang ang ating sight, ang ating paningin. Hindi na karamihan sa atin ay hindi alam
kung ano ang kabutihan ng maraming bagay. Hindi alam kung ano ang natatagong dahilan sa mga kahirapan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay minsan nagpapahina sa ating pananampalataya. Minsan ay nakakalimutan natin ang Diyos samantalang ito ang mga oras na dapat nga ay tayo kumakapit sa Panginoon. In the words again of Faustina, I press my lips to the chalice you offer me. Katulad din ng mga panahon na sinabi ni Jesus, kung maaari ay ilayo sa akin ang kupitang ito. Subalit mangyari nawa ang iyong kalooban, ganun ang sinabi niya. At ito rin ang sinasabi ni Faustina. Ano man ang mga bagay na nangyayari sa atin, definitely, para sa ating kabutihan. Katulad ng madalas kong sinasabi doon sa mga nakikisama, nakikitira, dadanas ka ng quote-unquote pang-aapi. Kailangan nating tiisin yan. Kung ikaw ay pinag-aaral, subalit sa kabila ng pagmamabuting kalooban na pagpapaaral sa iyo, tingin mo naman sa iyong pakikitira sa bahay ng kamag-anak mo ay dadanas ka ng pang-aapi na parang pinahihirapan ka at inaalipin ka. Bahagi yun ang kailangang tiisin. Kasi doon mahuhubog ang iyong sarili. Patience, the ability to bear with difficulties, no? Sapagkat sa paglaon natin sa buhay, mas mahirap ang ating susuungin kung tayo ay binibaby, kung tayo ay nasa komportable lagi na pagkakataon sa buhay. Mahirapan tayong harapin kapag nandun na tayo sa hamon sa ating buhay. Pero kung sa kabila ng ating paghihirap, tiniis natin yan, nakagraduate ka, awa ng Diyos, di ba? Paano ko nakagraduate? Sa awa ng Diyos, sasabihin mo ganun, sa awa ng Diyos, nakatapos din po. Pero yung pinagdaanan mong hirap doon sa kamay ng iyong kamag-anak, kung saan ka nakitira, tiniis mo lahat yun. Pakiramdam mo inaalipin ka doon. Hayaan. No, ganun talaga. Ang sinasabi ko, ganyan talaga. Hindi ko sinasabing i-tolerate ang pang-aapi o pang-aabuso. Pero, yun yung mga bagay na kailangan mong daanan. At pag narating mo naman yung tamis ng tagumpay, talaga matamis yan. Kasi mapapaiyak ka kasi tapos na. No? Handa ka ng sumuong sa panibagong ito ng yung buhay na mas mahirap. Kung akala natin pagka nakatapos na tayo, nakagraduate, ayos na. Nagiging mabuti ng lahat. Naman, magiging mabuti ang lahat. Pero habang naglalakbay pa rin tayo, mahirap din ang pahirap ang kalagayan ng ating buhay. Pahirap ng pahirap ang mga problemang kailangan nating bigyan ng solusyon. Kung kaya napakabuti o napakaganda ng ating mga karanasan sapagkat yun ang magsisilbi nating gabay sa paglutas ng kung ano mang problema mayroon tayo at parating. Mga ganong examples, no? Kasi lately nga, may mga kausap ako na gano'n. Nagrereklamo dahil ganito ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Pakiramdam nila inaalipin sila. Pakiramdam nila pinagsasamantalahan ng kanilang kahinaan. No? Ibig sabihin ng pagsasamantala yung parang pinag-aaral ka nga pero ganito naman ang ginagawa sa'yo. Hayaan lang.
Ganun talaga ang buhay. Sapagkat kung hindi nila dadanasan yun, hindi nila ma-appreciate. Makatapos man sila, hindi nila ma-appreciate kung wala ang mga bagay na iyon. Yun namang mga bahagi ng mga bata halimbawa na bata pa lang, talagang sa halip na maglaro, andun, tumatao sa tindahan. May mga ganun ako nakikita. Pero, lalo na yung mga Chinese na how they bring up their children. May mga kaya yan sa buhay pero kita mo, bata pa lang, nandun na. Inaaral na ang mga bagay sa halip na naglalaro. Kapag laki naman, no? Kasi inihanda nila yung kanilang mga anak para sa pagsasalin ng kanilang empire. Kung ano man ang naipundar nila, definitely kailangan may magpatuloy. Kung kaya, minsan nagiging harsh sila sa kanilang mga anak. Again, I'm telling this, talagang ganon. Pero yung mga yun, makikita mo talaga how successful they are. Okay, sabihin natin, kahit naman, ganon nga, no? Maayos nga ang buhay, mayaman nga, pero ba't nag-suicide? Kasi hindi po kinakaya. May mga bagay na hindi nagawa along the way, nanghina ang kalooban. Kaya kailangan marunong tayong humarap sa problema, marunong tayong humarap sa mga challenges sa buhay. Otherwise, talagang pa-suicide yung tendency natin. Kasi gusto na nating wakasan, parang ayoko na Lord, tama na, tama na. Parang ganun ba, no? At ito yung mga kailangan mong sakipin. Kailangan mo ipanalangin. When we pray for these people, kahit na hirap sila, they are able to gather their strength. Di mo talaga alam sa nila bubunutin yung kanilang lakas, no? At sa pamagitan noon, nalalagpasan nila ang isang delubyo na maaaring maganap sa buhay nila. Ngayon, kung naganap pa rin yun, again, salamat pa rin sa Panginoon for nothing under the sun happens without the will of God. May mga yun ay pinapayagan. Hindi natin maunawaan kailanman kung bakit natin kailangan maranasan. Pero, at the end of the day, at the end of the journey, we will be able to penetrate the secrets. Na makikita mo rin, kasi andyan na face to face ka na with the Lord. Malalaman mo na ang dahilan sa likod ng mga hindi ka nais-nais na bagay na nagaganap sa iyong buhay. Sa mga pagkakataong yan, again, let us tell the Lord, may you be blessed for everything He sent me. Salamat pa rin, nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. And when we say that, when we do that, when we praise the Lord, despite the struggles we are facing, kapag yan ay pinagpasalamat mo sa Panginoon, nagkakaroon ng kaliwanagan, nakikita mo ang solusyon. Hindi na lamang, hindi na naman ito isang pangyayari na hindi mabuti. Again, ano man po ang maganap sa ating buhay, ano man ang pagdaanan natin, mabuti, maganda, pasalamatan natin ang Panginoon. May God be blessed. May you be blessed, O God, for everything you send me.